What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Black Clover Chapter 340. Sa chapter na ito ay mawi-witness natin ang napakatinding sparring sa gitna ni Ichikayami at ni Asta. At sinisigurado ko sa inyong hindi nyo inaasahan kung gaano kalakas ang little sister o ang kapatid na ito ni Captain Yami, na maidi-display naman dito sa chapter na ito habang nakikipaglaban siya sa Devil Union Mode ni Asta at ni Libe. Bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Black Clover, ay siguraduhin mo na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews para sa series na ito at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng Black Clover. Bago ang lahat, there was also an announcement na magkakaroon ng Black Clover movie starring the previous Wizard King named Conrad. At kung papansin natin sa appearance niya, there is so many keys sa kanyang costume, which might mean ang magic niya ay spatial magic. Dahil keys leads to doors and doors leads to other dimension usually. Kaya maaaring i-assume natin ang magic na ay spatial magic. The movie will be titled The Sword of the Wizard King and it will be released on 2023, kaya stay tuned. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter, which is Black Clover Chapter 339, ay na-reveal na nga ang healing recovery sorcery genius na si Mikuria Fumito at nakita na rin nating naka-recover na fully itong si Libe. Natutunan din ni Astang gamitin ang Heavenly Severance na ipinakita sa kanya ni Ichikayami, hence starting his training arc. Proceeding naman sa chapter at hand, which is Black Clover Chapter 340, makikita natin sa very first page or sa cover page rather, ang napakagandang art nitong si Asta habang nakalagay ang dialogue na "My magic is never giving up" at ang title ng chapter na Opening, na maaring i-take natin as opening ng kanyang training arc dahil sa chapter na ito ay magkakaroon nga siya ng napakatinding laban kay Ichikayami as a sparring. Sa unang panels ay may kita nating napakadaming bamboo trees na made from Yoryoku ang nasira nitong si Asta gamit ang kanyang anti-magic, which might have been dealt with gamit ang Heavenly Severance. Now, para hindi tayo maguluhan, bago pa natin ipagpatuloy ang talakayan ay tatawagin na natin ng Zeten ang Heavenly Severance. Hindi lamang sa chapter na ito kundi maging sa mga susunod pang chapter releases, dahil nabanggit dito ng translator na ang Zeten daw ay itatawag na natin sa Heavenly Severance para maging inline ang ating chapter translations sa official chapter releases. So, natutunan itong si Asta na gumamit na ng Zeten. Tuwang-tuwa ngayon itong si Ryudoryuya dahil nakuha na daw nitong si Asta ang basics ng paggamit ng Zeten. At ito namang si Mikuria Fumito ay hindi makapaniwala dahil isip-isip nga lamang niya ay ang kayang gumamit lamang ng Zeten ay ang mga miyembro lamang ng Seven Ryuzen. After learning Zeten ay sinabi nitong si Ryudoryuya na kahit na daw ganun kalakas itong Zeten ay hindi pa rin yun ang pinaka-important na parte ng pakikipaglaban. Mas binigyan ni Ryu ng pansin at importansya ang openings dahil sa openings daw nagkakaroon ng fatal damages. At sa openings na ito din niya pwedeng gamitin ang Zeten para ito ay magkaroon ng significant na effect sa kanyang kalaban. Ngayon, para daw matutunan na magkaroon ng grasp sa opening ng mga kalaban, ang pinaka-basic at ang pinakamadaling way ay ang makipag-sparring o ang mag-enter ng real battle. Laban sa hindi lamang mga normal na tao kundi sa isang expert, at ang expert na gusto niyang ilaban ngayon kay Asta ay si Ichikayami. Naisip ngayon ni Asta na ito ang kanyang chance upang magkaroon ng isang sparring laban sa nakababatang kapatid ng kanyang Captain Yami na si Ichikayami. At naisip din niya na all this time ay hindi pa talaga nagseseryoso itong si Ichika kahit na maging sa naging laban niya sa mga bandits na nag-take place sa village sa gitna ng Land of the Sun. Dahil alam niya nga kung ano ang potensyal at kung gaano kalakas talaga itong si Ichikayami ay pinasok niya na agad ang Devil Union Mode habang sinasabing please take me on. Asta entering Devil Union Mode right from the start,
implies just gaano kaseryoso ang gustong maging laban ni Asta at kung gaano niya ina-acknowledge ang lakas nitong si Ichikayami. And right after entering Devil Union mode ay napansin agad nito si Mikuriya Fumito na nabalutan talaga ni Asta ng anti-magic ang kanyang buong katawan at na-realize din niya na ang simplest attack gamit ang Yoryoku ay hindi magkakaroon ng effect kontra kay Asta. However, si Ichikayami ay hindi man lamang nag-falter o kinabahan sa ginawang Devil Union mode ni Asta at tinanong pa si Asta kung seryoso daw ba siya sa gusto niyang mangyari na makipag-sparring dito kay Ichikayami. At sinabi din niya na kahit na isang sparring lang ito ay tatanggapin ito ni Ichikayami as a real and true battle. Kaya sinasabi niya ngayon kay Asta na kung hindi siya mag-go all out o ibibigay ang lahat ng kanyang makakaya ay maaring mapatay siya nitong si Ichika. Habang ipinapakita ang napaka-menacing face ni Ichikayami na nag-glow ang eyes na naghipapahiwatig lamang na ginamit na dito ni Ichikayami ang kanyang Zeten. O para bang kinukut na naman niya ang kanyang buong katawan sa sinasabi ni Astang 10 times na surge ng kanyang ki. After telling those things to Asta ay agad na umatake itong si Ichikayami that has sent Asta flying papunta sa mga bamboo trees na nasira habang siya ay tumatalsik. Nagulat na lamang itong si Asta dahil kahit na daw nadepensahan niya ang atake ni Ichikayami ay nag-deal pa rin ito ng napakalakas na damage sa kanyang arm despite having his body coated with anti-magic. Which only means na napakalakas ng physical capabilities nitong si Ichika at siguradong napakataas din ang concentration ng kanyang Yoryoku. We can also see from Asta's face na magmula pa lamang sa pinakaunang hit na ginawa ni Ichika ay talagang naramdaman niya na ang takot habang ito namang si Ryu ay tuwang-tuwa na nanunood sa kanilang sparring. Ichika naman pinagpatuloy ang paghabol kay Asta na tumatalsik nang dahil sa kanyang pinakaunang ginawang atake. Nag-retaliate naman si Asta sa paggamit ng kanyang sword pero naiwasan ito ni Ichika easily habang nagtataka naman si Asta kung bakit ganun na lamang siya kadaling naiwasan ni Ichika. Sinabi dito ni Ryu na by essence daw ay talagang nadodron ang anti-magic into erasing someone else's magic or sorcery rather na para bang sinasabi niyang dahilan kung bakit naiwasan ni Ichika ang ginawang counter-attack nitong si Asta dahil para bang naisip nitong si Ichika na ang magiging next move talaga ni Asta ay isang counter-attack. Next naman ay inexplain na nitong si Ryu ang tunay na dahilan o ang pinakapinanggalingan ng word na Zeten or Heavenly Severance habang nanonood siya sa laban nitong si Asta at ni Ichika. Sinabi niya na ang Zeten ay nanggaling sa isang tao o ipinangalan sa isang tao na pinanggalingan ng ganong teknik. Sinabi daw sa legend na ang taong ito ay napakalakas ng Yojutsu o ang sinasabi nating Yoryoku technique or sorcery technique. Yojutsu sorcery technique, Yoryoku sorcery power. Sinabi niya na ang taong ito ay napakalakas ng Yojutsu to the point na kapag nire-release niya ang kanyang Yojutsu ay kaya niyang hatiin ng heavens within just a single strike. Which means may napakalakas na tao din talagang naninirahan noon dito sa Land of the Sun. To the point na maaring ang taong ito ay nag-e-exceed pa sa kakayahan ng isang Wizard King. Dahil alam naman natin kahit na ang pinakamalalakas na Magic Knight Captains o ang ilang Wizard King ay hindi kayang gawin ang feat na hatiin ang heavens with just a single strike. Going back to the panels naman, nagpapatuloy pa rin ang paglalaban nitong si Ichikayami at ni Asta habang sinipa naman ng isang high kick nitong si Ichika si Asta that has sent Asta flying papunta sa taas ng mga bamboo trees. At kung hindi nga nasalag nitong si Asta ang sipa na yon gamit ang kanyang anti-magic sword ay maaring nakapag-deal pa yon ng napakatinding damage sa kanya. Habang nanunood itong si Lucius Zografis ay nagpapatuloy ang explanation niya sa kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na napakalakas din daw talaga ng anti-magic nitong si Asta at napakahirap ding patamaan nitong si Asta kapag siya ay fully concentrated. However, may mga times na nagre-relax ang body nitong si Asta at nagkakaroon siya ng openings na inaantay naman ni Ichikayami upang makapag-deal siya ng isang massive and significant blow. And sigurado daw na yun din talaga ang inaantay ni Lucius habang nakikipaglaban siya kay Asta. Dahil kahit naman napakalakas ni Lucius ay hindi din naman niya basta-bastang ma-override ang anti-magic ni Asta.
Sinabi din niya na si Lucius daw ang may pinakamalakas na magic, which is time and soul magic. So instead ng makipaglaban dito kay Lucius head-on and fairly, ay mas magandang matutunan ni Asta kung paano makuha ang grasp ng opening at para makapag-deal siya ng isang napaka-significant na attack dito kay Lucius. Na dahilan kung bakit gusto niyang matutunan nitong si Asta ang art of opening. And at this point, I think ito pala ang meaning ng chapter title natin, hindi lamang ang opening ng training, kundi ang literal na opening sa pakikipaglaban o ang opening sa defensive stance or sa guards. As the fight continues, pinagpapatuloy nitong si Ichikayami ang pangbubuli kay Asta habang si Asta ay nagpatalsik-talsik habang nakikipaglaban. Habang nangyayari ito ay para bang dine-demonstrate nitong si Ryu kung ano ang dapat gawin nitong si Asta kapag nakipaglaban na siya kay Lucius. As if sa paglalaban nila ay dapat gawin nitong si Asta kung ano ang ipinapakita sa kanyang mga galaw nitong si Ichika. In the slightest fraction of a second na nawala ng guard o para bang nagkaroon na talaga ng napakalaking opening itong si Asta, ay para bang nagsimula ng mag-channel ng napakaraming amount ng energy itong si Ichika habang dinodoro na ang kanyang sword na hindi niya pa ginagamit mula sa simula ng kanilang sparring, and with a very concentrated attack na nasalag naman ni Asta gamit ang kanyang anti-magic sword, ay makikita nating nawasak ang napakadaming number ng bamboo trees sa kanilang likuran, as if kung hindi nasalag ni Asta ng kanyang anti-magic sword ang ginawang atake ni Ichika ay maaaring napatay na nga siya nito. And not only that, dahil nga nasalag ni Asta ang naging atake ni Ichika, due to the blow naman ay napatalsik ang kanyang kamay which made him open and prone to counter-attack na hindi pinalampas ni Ichikayami, dealing a very powerful and deadly kick dito kay Asta na dahilan kung bakit tumalsik siya papunta sa mga hinating bamboo trees ng ataking ginawa ni Ichikayami kanina. Nakita naman natin ngayon dito sa next panel na para bang nagulat at nalungkot itong si Ryudo Ryuya habang sinasabing napakalaking mess na daw ang ginawa nitong dalawa sa kanilang ginawang sparring. Habang kinakamot ang kanyang ulo from disappointment, makikita natin dito talagang nabugbog itong si Asta at talagang napaka-significant ng damage na tinake niya mula sa mga atake na consecutive na ginawa ni Ichikayami. To the point daw na hindi na actually talaga nagmamatter kung naka-enter sila ng Devil Union mode or not dahil sa sobrang lakas ng strength nitong si Ichikayami ay halos para bang hindi na pinapansin ng atake nitong si Ichikayami ang Devil Union mode ni Asta, para bang ini-ignore na ng kanyang supernatural strength ang nagiging reinforcement ng anti-magic sa katawan ni Asta. At this moment ay para bang magko-collapse or mawawala na ng consciousness itong si Asta. Then biglang nagulat ang mukha nitong si Ichikayami sa susunod na mga panels dahil tumayo pa rin pala itong si Asta at kahit nakitang-kita natin na para bang butas na ang kanyang tiyan and maaring blood lang ito, pero nakikita nating napaka-significant ng naidil na damage ng sipa na yun ni Ichika. However, tumatayo pa rin itong si Asta habang sinasabing not yet and kailangan daw niyang mas matutunan pa ang tungkol sa lakas at teknik na ginagawa nitong si Ichika. Pero bigla na lang nirabag nitong si Ichikayami ang pagmumukha nitong si Asta papunta sa lapag na para bang isang bola lang ang mukha nitong si Asta na ihinampas niya sa lupa. Nagulat na lamang itong si Ryudo Ryuya at si Fumito Mikuriya nang makita nila ang ginawang ito nitong si Ichika. Kitang-kita din natin ang inis nitong si Ichikayami habang sinasabing wala daw siyang pakialam sa pinagsasasabi nitong si Asta. At this point ay sinabi nitong si Ryudo Ryuya na para bang medyo nasobrahan daw sa pambubugbog itong si Ichikayami sa ginawa niya kay Asta. Sinagot naman nitong si Ichika na ang sparring daw nila ay tinuturing niyang literal na battle, kaya tama lang daw ang kanyang ginawa, and besides, napipiko na daw siya dito kay Asta. Kaya maging itong si Ryudo Ryuya at si Mikuriya Fumito ay natatakot na sa kanya. The surprising thing again is, sinabi nitong si Ryudo Ryuya na wala daw gaanong tao ang kayang sumurvive sa atake nitong si Ichikayami. At iilan lamang daw na tao ang kayang mag-survive sa ataking yun without losing consciousness, which means na ang mga taong yun ay maaring ang ilang miyembro ng Ryuzen 7.
So basing from that, nasabi nitong si Ryu Doryuya na he's got more to show dahil kahit papano ay nasurvive niya ang napaka-deadly na atake na ginawa ni Ichika. Ending the chapter habang binibiro ni Ryu Doryuya itong si Ichika Yami. What a great chapter na naman para sa Black Clover chapter 340. Kahit na it was just a sparring or training, napakaseryoso at napakatinding laban ang nag-take place dito sa gitna ni Ichika Yami at ni Asta. Huwag din nating palampasin ang ginawa nitong si Ryu Doryuya na para bang almost every single move ay nakakalculate niya. Kahit sabihin pa nating may foreshadowing or rather mayroong foresight pala itong si Ryu, ay hindi pa rin natin siya mamamaliit dahil napapansin niya ang every single details. Which means kung pagdating pa lang sa analyzation and sa strategical thinking ay talagang napakalakas na nitong si Ryu Doryuya. What more kung may mas napakalakas pa siyang physical abilities and capabilities. At kung iisipin, itong si Ichika Yami ay talagang napakalakas dahil kung ikukumpara ang movements at ang capabilities nitong si Ichika Yami compared sa mga Magic Knight captains sa Clover Kingdom, I think mas malakas pa itong si Ichika Yami kumpara sa kanila. Maging kay Yami Sukehiro. It's just that ang skill ni Yami Sukehiro na kayang humati maging ang mga dimensions ay napaka-OP, pero kung pagtatapatin sila ni Ichika Yami bare-handed or gamit lamang ang kanilang skills without using their magic ay bubugbugin itong si Ichika Yami maging ang kanyang kapatid na si Yami Sukehiro. Dahil kung iisipin natin, wala namang kahit na sinong captain ang kayang tumapat kay Asta ng ganun-ganun lang na para bang pinaglalaroan at binubugbog lang. However, itong si Ichika nakita natin na para bang ginagawa niya lamang isang ragdoll itong si Asta. There was also some na sinasabing pwede daw tapatan itong si Ichika Yami maging ang ilang devils. Dahil kung si Asta nga ay kayang pumatay ng devils easily at tinalo niya si Asta ng ganito kadali habang siya ay nasa Devil Union mode, it is also a possibility na kaya din niyang tapatan ang devils. Which is not yet confirmed, pero kung iisipin natin, pwedeng-pwede nga. By the end of this chapter na introduce din na merong iilan lamang na kayang sumalo ng atake nitong si Ichika Yami kapag siya ay seryoso dito sa Land of the Sun. So it means na maaring in the next chapters ay ma-introduce na ang 7 Ryuzen o maaring pa isa-isa nila itong ilalabas as the chapter goes on. Pero still, that is something we can look forward to as we wait for the next chapters. Ngayon, kung nagugustuhan mo ang ating chapter review para sa Black Clover, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong latest chapter release reviews at para palagi kang updated sa recent timeline ng Black Clover. I hope you had a great time watching this video. Kung may gusto pa kayong malaman, katanungan or other thoughts para sa chapter na ito, ay ilagay mo na yan sa comment section below. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.